Kaya po kumanta si Zaldico, naniniwala ako na dahil gusto niyang maging whistleblower, siya ang tatayong testigo para mapakulong na once and for all ang Marcos Jr. at Tambaluslos. Hindi na po pwede baliwalain ang mga siniwalat ni Zaldico. Si Zaldico po kasi siya talaga ang chairperson ng Committee of Appropriation, siya talaga ang inutusan ng Tambaluslos at siya talaga ang merong malapit na relasyon kay Tambaluslos at kay Marcos Jr. Yung Blue Ribbon Committee, sa nung panahon ko, nakahanap ako ng whistleblower eh. Ay nga, tama ho. Ayaw naman nila suportahan. Whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Ito po ang araw ng katotohanan. Dahil ang number one na kanta sa Pilipinas ngayon na talagang pinupuri sa buong daigdig ay inawit na ngayon at yan po ay ang pagkanta ni Zaldico. Malinaw po ang naging pahayag ni Zaldico sa kanyang recorded video message na yung pag-i-insert ng 100 billion sa pantaunang budget ng taon na nakalipas para sa 2025 ay dahil ito po ay sa pag-uutos ni Marcos Jr. Ang sabi po niya, yan daw po ay pinarating sa kanya ng Tambaluslos Exchequer at syempre kung anong gusto ng hari, siyang nasusunod. Malinaw po ngayon na yung mga linustay na salapi para sa mga maanumalyang flood control projects at mga iba pang infrastructure project ay dahil sa pag-uutos ni Marcos Jr. At syempre, alam na naman natin na yung kanyang pag-uutos para mag-insert ng ganyang kalaking halaga ay para mabili ang suporta ng mga congressman at mga senatong para nga po ipa-impeach siguro si Inday Sara Duterte. Kaya po nagkumanta si Zaldico, naniniwala ako na dahil gusto niyang maging whistleblower, siya ang tatayong testigo para mapakulong na once and for all ang Marcos Jr. at Tambaluslos. Ako naman po, kung talagang magpapakatotoo si Zaldico at isurrender sa gobyerno ang kanyang nakubra nung panahon na siya ay politiko at yung mga nakubra niya dahil nga sa impluensya ng mga Marcoses, ako naman po ang aking isasangguni sa administrasyon ni Sara Duterte, gamitin siya bilang state witness nang sa ganun mapakulong ang Marcos Jr. once and for all at si Tambaluslos. Matagal ko na pong sinasabi na ang dahilan kaya naulit ang madilim na kasaysayan ng Pilipinas ang nagkaroon ng Marcos nightmare muli ay dahil hindi po natin naparusahan ng mga Marcoses nung pinalayas natin sila noong 1986. At para mabali na nga po at matigil na yung siklo ng pandarambong dahil sa mga Marcos, kinakailangan mapakulong na ng panghabang buhay ang Marcos Jr., ang Amy Marcos, ang Imelda Marcos at lahat ng pamilyang Marcos kasama na si Sandro Marcos. At kung kinakailangan ng testimonya ni Zaldico para rito, kinakailangan bigyan natin ng immunity si Zaldico at hayaan nating hawakan niya yung kayamanan niya bago pa pumasok ang mga Marcoses. Dahil sa tingin ko naman, legal po ang mga kayamanang nakuha niya bago pumasok ang mga Marcoses. So, ano na pong mangyayari? Well, asahan na po natin ang sasabihin ng mga ni Ante Claire, AI yan. Gaya na sinabi nila na AI ang pulboronic video na pinakita namin ni Maharlika. Paano po magiging AI yan? Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa. 3 beses po yan na authenticate. Kaya nga po inaantay ko nga ang kaso. Meron silang kaso na incitement to sedition and rebellion laban sa aming dalawa ni Maharlika at nagsampa rin sila ng disbarment laban sa akin. Inaantay ko lang po yan dahil hindi namin magagamit ang authentication unless it is for legal purposes. So inaasahan ko, ito bantayan ninyo. Wala pang reaksyon ng Malacanang. Ang sasabihin nila, AI yan. At the same time, susubukan nilang ayusin ngayon si Zaldico. Pero gaya ng aking sinabi, dahil batikan naman pong politiko itong si Zaldico, alam na niya bilang ng oras ni Bangag Jr. Dahil nang nagpatawag ng 3 araw na pagtitipon protesta ang Iglesia ni Cristo na suportado ngayon ng iba pang mga pananampalataya at ng sambayan ng Pilipino, alam na niya
bilang na ang oras ni Marcos Jr. Sana nga po, matapos ang kauna-unahang araw protesta sa Act 16, magbitiw na si Marcos Jr. dahil nga dito sa video ni Zaldico kasi wala nang kaduda-duda na talaga ang nag-utos at ang promotor ng lahat ng korupsyon sa infrastructure ay si Marcos Jr. dahil nga nag-fundraising para lamang mapatalsik sa pwesto ang Inday Sara Duterte. At siyempre, dahil nagsalita na si Zaldico, pati ngayon ang Inday Sara Duterte, binasag na ang kanyang katahimikan. Dati-rate, umiiral ang napakatinding delikadeza kay Inday Sara Duterte. Gustuhin mang niyang manawagan na kinakailangan ng patalsikin si Marcos dahil sa ginawa sa tatay niya na pinakulong sa dahig, hindi ginagawa kasi napakatindi ng delikadeza. Bilang makikinabang sa pagtatanggal kay Marcos, nananahimik si Inday Sara. Pero ngayon, kinakailangan basagin ang pananahimik dahil maintindihan na ng taong bayan na hindi siya power hungry kung siya ngayon ay hihingi na rin ng pananagutan laban kay Marcos dahil hindi na po pwedeng baliwalain ang mga siniwalat ni Zaldico. Si Zaldico po kasi siya talaga ang chairperson ng Committee of Appropriation, siya talaga ang inutusan ng Tambaluslos at siya talaga ang merong malapit na relasyon kay Tambaluslos at kay Marcos Jr. Nung eleksyon po, yung kanyang helicopter na Agusta, parang Mercedes-Benz po yan ang helicopter, yun ang gamit ni Marcos Jr. At ang pagkakaiba po nung Agusta helicopter ni Zaldico sa mga ordinaryong helicopter, abay, ang Agusta po, meron pong radar yan, kaya miski gabi po pwedeng lumipad. Naalala ko po, doon sa isang kampanya namin na galing sa Abra, papunta ng Kalinga, abay, lahat po kami ng mga kandidato hindi nakasunod sa Kalinga kasi lahat ng sinasakyan naming helicopter hindi makatawid sa ulap, sa napakatinding ulap. Tanging si Marcos Jr. lang po ang nakatawid dahil ang gamit niya ay yung Agusta helicopter ni Zaldico. So sa akin, alam ko galit tayo kay Zaldico. Alam ko nakinabang talaga siya ng todo-todo. Pero kung siya naman talaga ay isusurrender yung mga kayamanan na naipon niya dahil sa mga Marcoses, tingin ko naman, pwede naman nating pabayaan sa kanya yung dati na niyang mga kinita bago pa dumating ang mga Marcoses sa eksena. Kapalit ng kanyang testimonya at kapalit ng hindi pagkakakulong sa kanya. Alam niyo po, nung kongresista ko, talaga namang matagal ko nang sinusulong yung Whistleblower Act. Kasi talagang hindi natin mapapanagot ang mga magnanakaw sa gobyerno kung hindi talaga mag-i-squeal o kakanta yung mga kasama niyang mga magnanakaw. Dito naman sa kaso po ni Zaldico, mukhang hindi siya ang pinaka-guilty dahil talagang inutusan siya ng presidente at ng Speaker of the House. Pwede ba namang siyang huminti? Well, siyempre, kung siya talaga ay matinong tao, bumiti na lang sana siya. Pero tanggapin na natin. Talagang mahilig din sa kwarta itong si Zaldico. Hindi ko sinasabi na santo siya. Pero lahat po ng whistleblowers, talagang criminal din. At criminal din talaga si Zaldico. Pero dahil kinakailangan natin ang kanyang testimonya para mapakulong ang Marcos Jr. at ang Tambaluslos at mabawi ang kayamanan ng buong angkang Marcoses, payagan na natin siya na hawakan yung mga dati niyang kayamanan bago dumating ang Marcos Jr. kapalit na kanyang testimonya. May pahayag ang ICI, yung mismong chairperson nito, si dating Justice Andres Reyes Jr. Ang sabi niya, nananawagan ng ICI sa publiko. Kasi hindi namin, sabi niya, hindi namin ma-connect. Ay yung mga DPWH official na nagkutsabahan para magkaroon ng mga ghost project at irregularidad, anomalya. Hindi daw nila ma-connect ang DPWH sa sino mang mga proponent, wala silang ma-connect. So ibig sabihin wala silang ebidensya, Sen. At ang kanilang panawagan, sino ang nagsasalita dyan? Chairman po ng ICI, Andres Reyes Jr. Ay ang kanyang sabi, nananawagan kami sa lahat na ng posibleng may alam, whistleblower, lumapit kayo sa komisyon, tumulong kayo sa pangalap ng ebidensya. So naghahanap ng whistleblower? Opo, ang ICI. Di ba yung Blue Ribbon Committee, sa nung panahon ko, nakahanap ako ng whistleblower eh. Ay
nga, tama. Ayaw naman nila suportahan. Si una nun, yung mag-asawang Diskaya. Yun lang nagturo kasi ang yun, paraan. Mabuti na lang, ngayon, nararamdaman ng ICI yung hirap kung paano kumonekta. Kung totoong nahihirapan sila, hindi ko sinasabing nahihirapan. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect yung isang opisina sa isang proponent, nasa sa inyo yun di ba? Kaya lang, dito mapapatunayan, sapagkat nananawagan sila sa tulong ng sino mang whistleblower, sapagkat whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Nakita niya. O ngayon, dahil mga contractors naman, inaamin na may kinalaman sila at sila naman ang pangunahing kasangkapan para isakatuparan yung pagpapagawa, pagtatapos ng mga flood control. Ang nangyari nga lang, hindi naman ginawa sang-ayon doon sa design, sang-ayon sa specification, at sang-ayon sa materyales na kailangan. Hingi pa nga, multo pa nga, hindi ba? So, siguro ngayon madja-justify yung ginawa ko na kaya nagpilit ako na i-encourage sila, kayo po ka akong pinatawag dito na naunang binanggit ng Pangulo, 15 kayong kontraktor, magunahan na po kayo. Kasi po, mabigat ang kasalanan dito, plunder ito. So kung kayo po'y magkukwalify under the Witness Protection Program, baka po ang ganansyang makukuha nyo, hindi na kayo masasali doon sa criminal aspect. Pangkaraniwan ka kung ganyan, ang magiging katungkulan nyo na lang, yung civil liability. Ibig sabihin, kung napatunayan talagang mali naman ang pagkakagawa nito, kumita ka na limpak-limpak, mali naman yung kwentahin natin, ibalik mo sa gobyerno. Yun ang restitution. Pero hindi sa panahon na siya nag-a-apply pa lang. Ayun, para walang hadlang muna. Wala, kinakailangan, ini-encourage mo nga Ang hirap ngang kumuha Pagkatapos papatungan mo kagad ng isang requirement na wala naman doon, talagang ayaw mo makakuha. Yun ang nangyari. Ngayon, dapat maintindihan na ng mga mamay. Ba't ko pinipilit? Kaya lang, yung mga iba namang ibang mag-isip. Si Marcoleta, kinakampihan ko raw. Samantalang ang layunin, napakalinaw. Sabi ko, gusto kong matuko yung mastermind. Hindi naman sinasabi kong mastermind lang ako yung aking gustong matukoy. Kahit na yung butete at sapsap, uhulihin ko pa rin yan. Ngunit, ang pinakauna sa aking priority, yung mastermind. Kailangan ko yung whistleblower. Kaya nga gusto ko yung isang tao na magkukusa at dahil nga sa gagawin na yon, medyo mapanganib naman yun sapagkat, siyempre, yung mastermind nakatingin sa kanya. Gagawa't gagawa yun ng ikapipinsala ng maring buhay niya, buhay ng pamilya. Kaya ilalagay mo siya sa Witness Protection Program. Ayun. Marami namang nakialam. Ang dami namang nagpasikat. Ganun ang nangyari. Ito yung isa sa paglilihis. Ngayon, na kinikilala ng ICI, ganun pala, kaimportante na magkaroon ka ng whistleblower. Baka... ito malinaw Sen, siguro, para